Hi guys! Congratulations! Kasi napanood mo yung part 2 natin. Sa last video po natin, no, nalaman natin yung schedules, na-familiarize natin yung mga products, and paano natin yung navigate yung system natin, yung point system at saka upgrade natin. Mas lalo natin naintindihan kasi gusto natin kumita ng malaki. And syempre, how to fast track your promotion. Ngayon, sa video natin today, pag-uusapan naman natin, no? Kasi nasa exciting part na tayo. Gusto natin kumita. 'Di ba? So lahat tayo andito right now, gusto natin kumita kay Seacrest ng malaki, no? And ngayon, actually nandito na tayo sa exciting part, kumbaga sa movie pa, papuntang climax na tayo. Ngayon, simple basic naman 'to, pero minsan ito yung nakakalimutan natin. Kasi karamihan ng mga members natin, minsan dito sila sumasablay eh. No, kasi marami tayong ginagawa, marami tayong iniisip sa trabaho, sa baka meron pa tayong negosyo or sa family natin, sa mga anak natin na minsan nawawala yung focus natin sa business. 'Di ba? Pero wag po kayong magalala kasi itong video na to, pwede niyo ulit-ulitin para mas lalo po natin ma-absorb yung meat or ika nga, no? Or yung importanteng detalye para mas lalo natin mapalaki yung income natin dito kay Seacrest. So tara, let's begin. So, ano ba yung gagawin natin sa part 2? Ito yung tinatawag natin na prospecting. Okay? Here are the two main things you can do when you start. May dalawang klase kasi na pamomrospect, no? Kumbaga, prospecting, ito yung sinasabi nilang targeting. Hindi mo pa sila ini-invite. Kumbaga, meron ka ng people in your mind na gusto mong pwede mong bentahan, gusto mong i-share sa kanila yung products, or pwede mo naman i-promote sa kanila, i-endorse sa kanila yung affiliate program kasi gusto mo rin silang matulungan kumita dito sa business natin. 'Di ba? So, kumbaga, dalawa lang yung klase. Napakasimple lang nitong prospecting. Okay? So, before ka makapag-set ng appointment, kasi yan naman yung ano natin objectives natin para natin i-approach yung mga tao. But before anything else, before mo silang i-approach, kailangan meron ka na mga ganito. Okay? So, ano ba yan, Coach Ace? Okay, pag-uusapan natin. Number 1, create a prospect list. Dapat meron ka talagang listahan. It's either notebook mo, no? Kumbaga, meron kang importanteng mapaglalagyan na mga list of names, no? Kasi tandaan po natin, crucial po yan. Kasi as you begin po sa business natin, you have to consider who you can talk to and create your prospect list, no? Organize your prospect list into different markets. Okay? So parang ako, ayan, meron po tayong notebook palagi, no? So nililista po natin diyan, no? Aside sa mga aside sa mga list of names na nililista po natin, syempre kasama din diyan yung mga activity natin, yung mga task na kumbaga minsan nakakalimutan kasi natin lalo na ako, nakakalimutan ko minsan yung mga may mga naisip tayong idea before tayo matulog. Tapos, pagka kinabukasan, nakalimutan natin yung mga gusto sana nating gawin. Kaya ang ginagawa ko, instead na nasa utak lang, lagi kong nililista para hindi ko nakakalimutan, para anytime pwede kong balikan sa notebook ko na, uy, o nga pala, no, meron pala akong kailangan gawin. Eto pala yung idea na naisip ko kagabi at eto pala yung kailangan kong gawin right now. Okay? So, ngayon, no, ano ba yung mga strategy or ano ba itong mga market, no? Types of market na pwede nating kausapin. Okay, meron tayong warm market. These are the people who are closest to you, no? With whom you have a strong trust based established. Sila po yung una nating madaling malapitan kasi itong mga klase ng tao, sila po yung may tiwala sa atin. Okay? Kumbaga, somehow easy lang po natin to silang makausap pagdating po sa negosyo kasi una sa lahat kilalang kilala ka na nila, lalo na pag meron ka ng na-build na personal brand sa kanila, no? For example, nakilala ka nila na masipag, nakilala ka nila na seryoso, or nakilala ka naman nila na kumbaga you're into type of business na klase na pagkatao kasi lagi nila nakikita na meron kang negosyo, no? Lagi nila nakikita sa Facebook na nagke-create ka ng mga contents, ng mga videos, no? Or nagpo-posting ka ng mga business mo na nagbebenta ka ng mga, let's say, mga any kinds na mga
pinopromote mo rin. Okay? So, nakapag-create ka na, naka-establish ka na somehow ng personal brand mo. And etong mga klase ng tao, kasi ano na to kumbaga, kilalang kilala mo na. No? So, kumbaga, they might be your best friend, family, relatives, no? So, ka-workmate mo na closest friend mo talaga. So, sila yung pinaka-suggestion ko, no? Sila yung pinaka-pwede nating unang lapitan pagdating po sa program plan natin, okay? Pero, kailangan mo yan silang ilista. Okay? Once na nagsimula ka, maglista ka ng at least 20 warm market mo. Huwag mo lang ilagay sa utak kasi nakakalimutan po natin yan. Ilista mo yung first 20 katao na sa tingin mo may tiwala sa'yo at sa tingin mo may tiwala ka rin sa kanila. Okay, lista mo yan dyan. And then sa first 20 katao na yan, i-breakdown mo into your top 10. Sino kaya dito sa top 10 na to na kumbaga sa tingin mo pag kinausap mo sila, nilapitan mo, shinare mo yung products, shinare mo yung affiliate program plan sa kanila, somehow, eto yung mga klase ng tao na talagang susuporta sa'yo at willing nilang makinggan, no? Willing nilang mapakinggan at willing nilang matry yung produkto mo. Okay? So, yung pangalawang market naman, ano to? Cold market. These are the people you know but you are not too close, no? Di kayo ganun ka-close, no? Baka friend of friends lang kayo, no? Acquaintance, no? Or friends kayo sa Facebook but you're not totally close friends, no? Minsan, nagkakamustahan pero hindi talaga, walang bonding, parang gano'n, no? So, hindi tulad ng mga mag-best friend kasi talagang minsan, everyday tayo lumalabas, no? So, maybe sila yung mga na-met mo lang, no? Sa isang event or yun nga, mga acquaintance mo lang, no? They know you on a certain level but you don't have a deep personal connections. So, pwede mo rin tong ilista sa prospect list mo. Okay? Ilagay mo rin sila sa prospect list mo kasi tandaan mo, anytime pwede mo to silang balikan, no? Pwede mo silang maging target market na pwede mong i-share sa kanila yung products at the same time yung affiliate program plan natin. Okay? So, yung pangatlo naman, ito yung stranger market. These are what we call the unlimited market kasi kumbaga ito yung hindi natin kilala, 'di ba? Mas marami po yung mga hindi natin kilala, yung mga nakasabay lang natin sa jeep, yung mga nakasabay natin sa groceries, no? Yung mga nakasabay natin sa church, no, na hindi natin mga kakilala. So, talagang napakalawak ng market na 'to. At minsan pa nga guys, mas mataas po yung level of percentage na mas marami pong sumasali sa atin na mga strangers. Kasi number one, hindi ka nila kilala. No, hindi nila alam yung pagkatao mo, hindi nila alam yung buong ikaw. Kaya minsan yung iba pag nalapitan ko, for example, ako, may mga stranger market ako na hindi ko talaga kilala. Nag-inquire sila or maybe somehow ako yung lumapit sa kanila, hindi ko naman sila kilala talaga, no? Pero somehow nagtitiwala sila kasi aside dun sa produkto or sa kumpanya na ino-offer mo, kumbaga mas mabilis tayo nakakapag-build sa kanila ng tiwala, lalong-lalo na pag ikaw mismo, no, naipaliwanag mo sa kanila at na-identify mo sa kanila yung needs nila, yung kailangan nila at na-offer mo yung solution sa mga pangangailangan nila. Okay? So, ito po yung mga klase ng market na kailangan po nating ilista, no? Huwag po tayong pumili sa mga prospects po natin, no? Eka nga, ito nga yung sinasabi natin always, prospect as you go. No, kasi sa business po natin, kailangan po natin ma-develop or ma-enhance po natin yung communication skills. Kaya wag ka mag-alala kung ikaw ay ma-reject. It's fine. No, kasi normal po yung rejection sa business. Pagdating po sa sales, pagdating po sa marketing, lahat po merong rejection, lahat po ay aayaw sa atin. Pero wag po kayong mag-alala kasi sa bawat aayaw sa iyo, tandaan mo, merong yes na kasunod diyan. Kaya, that's normal. Kung meron mang mag-reject sa'yo, somehow medyo masakit kasi minsan baka yung nag-reject sa atin, ito yung ine-expect natin na sumali. Pero sa kalaunan, sila pa yung bumitaw, sila pa yung ayaw. But it's fine, ganun talaga yung buhay, no? Hindi natin mapilit lahat po ng mga tao. We cannot please everybody. Pero as long as ikaw, nagtutuloy-tuloy ka, kahit yung mga small steps,
Guys, dyan po nade-develop yung communication skills. Dyan ka po gagaling sa every time na mga rejections na dumarating po sa buhay natin, no? Kasi ako, bago po ako naging ganito, bago po ako, kumbaga, nagkaroon ng self-confidence talaga, na-boost talaga yung confidence ko bago ako natuto makipag-communicate sa tao, makipag-conversate. Nagsimula po ako sa isang mahihain at minsan lagi po akong nare-reject. Actually hindi na nga minsan eh. Lagi po ako nare-reject, pero as time goes by, lagi ako nare-reject, dun po ako natututo. Dun po ako gumagaling kasi every rejections may mga natutunan ako na parang may mali sa conversation namin ha. Lagi kong binabalikan yung conversation namin. Bakit siya umayaw? Okay, kasi ganito pala yung nasabi ko. Ganito pala yung nabanggit ko. Okay, sa next conversation ko, sa next prospects ko, i-adjust ko na. No, kasi etong klase na prospect ko, ito yung ganito kasi ugali nito eh. Kakilala ko kasi to. Tapos ito yung naging ugali niya. Ito kasi yung pagkatao nito eh. So, nagkakaroon ka ng changes, nag-a-adapt ka, nag-a-adjust ka. So, since nagkakaroon ka ng analyzation sa lahat ng mga nakakausap mo, mabilis ka natuto, mabilis ka nag-adjust, what will gonna happen? Mabilis ka nag-grow at mabilis kang gumaling. At pag mabilis kang gumaling, mabilis yung resulta na darating sa'yo. Okay? So sa next video natin, guys, hindi lang prospect list, no, yung matutunan mo kasi dito na natin pag-uusapan paano ba talaga ang pag-a-approach ng maraming tao or pag-a-approach ng mga kakilala mo. Kaya abangan mo yung third video natin, panoorin mo yan.